against Blacklist, pero dahil naubusan ng hero sa Hatred, okay, na hindi, well actually 3 with MPLI, di ba? Tatlong consecutive na grand final sa international stage na hindi nila nagawan ng paraan. But now, with the start of game number 2, we are closing in doon sa moment na may itataas na ang kampyonato ng isa sa dalawang teams na ito. The human factor, I love it. Ito yung tinatawag natin na storyline for the ages. napakarami. Nandyan yung Dream High, nandyan yung Bataan Boys, nandyan si Haji na back-to-back M appearances, diba? So napakaraming storya na pwedeng mabuo dito sa Blacklist and Onyx. Pero again, Butters, and to the fans, there can only be one champion at the end of the day. But we all know at the end of the day, guys, deserving ang dalawang team na to. Yep. Kung sino man ang manalo sa kanila. And as you can see, si Oheb dito, kino-contest niya kay Marky with the Renner getting shot. Pero si Marky dito ay masyadong sexy. Oo, hinarangan pa yung crab para lang masigurado na hindi mananakaw. Kasi kinukuha ni Oheb yung pixel na sobrang liit, yung frame na sobrang liit, na possibly maagaw niya yung crab. Hindi naman talaga to the point na gusto niya sana kunin eh. Pero si Marky dito ay naipit sa may gitna. Try to get away but the stun was there. At first blood si Marky. Kung ano yung ginawa ni Marky kay Oheb nung game number 1, ito naman yung ginawa ni Oheb sa kanya ng game number 2. Sobrang cool ni Haji. Lumipad na kagad. Hindi pa tapos yung kill. Cool guys, don't look at explosion. Kaya nyo na yan. I believe in you guys. Yan na din yung kinaganda sa Blacklist International. Yung sinasabi nilang belief system. Sobrang taas ng tiwala nila sa isa't isa. Oo. At Oheb dito naipit sa may gitna and Oh My Venus with the dash out. Napakagandang escape plan para sa ng Blacklist International. Using the Guiding Wind at habang nasa loob ng Guiding Wind, pagkalapag, flicker out agad si Oheb at meron pang isang dash doon si Venus na kanyang si Venus nagamit niya yung movement speed up para makatakas dito si Oheb. Pero doon, guys, naku po, kala ko may Matilda doon sa may kabila. Rafaela pala yan. Pareho kasi may pakpak at pareho lumilipad. Pero guys, look at this, Delarski. Iniipit nila. Iniipit na naman sila ng Blacklist dito. And yun yung nagiging problema ng side ng Onyx PH. Si Haji, masyadong mataas yung impact ng kanyang ultimate. Alam mo, muntik pa nga mapapasama yun. Dapat kayo wise na yung turtle. Galing pang top lane, si Kyrie. Pero ang ganda nung knock-up ni Delar, saktong-sakto. Yung moment na re-retry na dapat ni wise yung turtle, na-knock-up pa siya nung talon ni Yuzong. And Onyx PH was able to translate that into Kyrie stealing the turtle. Pero Butters, this time around, baliktad yung storya. Si Onyx PH, siya yung mas lamang dito sa late game and sa Blacklist. Yung mataas yung spike pagdating ng mid-game. Pero si Onyx PH, they realize na, guys, Barats yan. Napakabagal niyan gumalaw sa mapa. Immediately went straight to the top lane. Kahit mag-turtle yung Barats, okay lang. And this is the signature of Onyx PH. Wala silang pakialam talaga sa first turtle. Sadyang umabot lang sila dahil nakita ni Delar, guys, di pa tapos yung Barats. Blacklist International, even if nakakuha sila ng kills doon left and right, with Kyrie at Helm, makukuha pa rin nila yung turtle. And that was the story of that. Hatred dito, tinamaan ng dalawang feathered airstrike. Masakit, pero kung iisipin mo, kung iisipin mo doon, makakauwi lang din sila. They can actually go for the reset. Yeah. And basically, what happens is, kapag balik nila, ay another set of pressure na naman para sa side ng Blacklist. At dito yung Onyx PH, dito mo makikita, hindi sila magpapatalo. Aside ng Blacklist sa pagkuha ng mga objective. They did this nung game number 1 in the early stages of the game. They can do it again. But right now, ang kailangan nila is how they would close out the game. Yun yung sinasabi sa'yo kanino, yung random na dadaan si Kyrie sa isang lane, popok lang. Minsan parang pag nisip mo nonsense, pero it makes sense kapag tinignan mo yung bigger picture kasi haras yan and Blacklist International, they need to react. Ngayon, dumikit si Venus sa may Barat, so alam nila walang tao sa may bottom lane. So Nathan will have the double wave para bumilis lalo yung farm niya. At si Wise doon, nagbato ng mga racket para kahit paano ay ma-push back sila Baloyski, pero with the Yizun Shin Mountain Shocker, mapupunta pa rin sa Onyx PH yung turtle, pero Delarski gets called out at Wise goes down. Edward dito nasa may pinakaharapan, pero ito yung pinakalaban ngayon, si Marky with the damage output. Tatandaan mo na hindi ito ay ang iyong conventional na marksman dahil siya ay gumagamit ng magic power na kino-convert niya pa yung physical damage na meron siya to magic at
Yun yung nagiging kaso para kay Edward. Kumbaga, in the early stages of the game, if you do not itemize well, pupunit at pupunit talaga si Marky. Oh, alam mo, Onyx PH, sila yung aggressor dito and I like the way that they're playing like this. Kasi kahit pa sabihin natin, okay, fine, late game sila, hindi makakalaban. Hindi sila makakalaban against Blacklist. They're trading so much on the map. Si Delar, willing siyang ibigay yung buhay niya, mabawasan lang yung mga heroes ng Blacklist, and one superposition from Marky was able to take down 2 heroes on the side of Blacklist. And Edward, inahabol ng dalawang marksman. Well, actually, that was actually Delarski. I thought it was Nathan. At nagpalit na pala sila ng lane. Kung mapapansin mo, napaka-aggressive. Grabe. And they really just want to get this top lane turret on their side. Pero nakakuha naman ng isang kill. Yung side ng Blacklist International somewhere in the map, and it will be Baloyski going down. Dilar at Edward, nagpapagandahan sila ng design ng circle dito. Oo, kaso mas maganda yung design ng kay Delar eh. Ano ba yung design ng kay Dilar? Yung skin ni Yuzo. Sabagay, pero si Marky naduraan. Naduraan si Marky doon. Sabi ni Vice, saan pupunta? ML lang, walang duraan. Sabi ni Vice, saan pupunta? Bleh! Nakaka-bad trip yun yung pag dinidilangan ni Bar, tapos duduraan ka ba? Parang nakakainis maglaro. Tapos makikita mo, dumikit pa talaga. Oy, Kyrie. Napakatapang talaga ni Kyrie. Itong batang to, napakatapang. And makikita mo yan na talaga sinusubukan niya. Pero Baloyski is here to help his ally, Dilarski, the Ski Brothers, trying to secure that kill. Pero it was just the kunat coming out from Edward. Hindi talaga kinakaya, pero si Wise napakababa ng buhay. Will they try to go for this? Yes, they will, pero si Wise hindi mapipitik ang kanyang retribution. At that is going to be 3 for 3 turtles on the hands of Onyx PH. Ito may ginagawa ni Delar. Talagang magpapakamatay siya. Mazone niya lang tong Barats. Ipepetrify niya kahit mamatay ako, wala akong pakialam kasi naka-fast turtle si Onyx PH. And si Kyrie na naman yung nakakuha ng turtle. Alam mo, uminom ako kaya di ako nakasabat agad. Sige lang. Inom ka lang dyan. Pero kasi, wag mo akong duduran. Oo naman, di naman. Ano din mo sa si Bakat? Sabi nila pre, ako daw si Akay. Bakit? Pero I'm not fat, just chubby. Oh. Pero, kidding aside, ladies and gentlemen, right now, the score on the map is 6-3. Blacklist International getting a hold of that, sabihin na lang natin, kills department and goal department, but onto the side of the sabihin na lang natin, turrets at mga objectives sa mapa. Onyx PH has that advantage, but right now, Delarski nandun sa may pinakalikod. They get a kill on Wise. They're putting Wise on tab at na-accounted for siya at all times. Kumbaga, hindi nagagawa ni Wise dito yung mga gusto niyang gawin, even with the movement speed. But coming out here for Oh My Venus, pero Oh My Kyrie. Grabe yung niya doon, abang niya doon. Kumbaga si Jumong. Biniche. Actually, nasa labas nga siya ng bush Oo. Kita siya ni Oheb Pero di nakala ni Oheb na bibitaw. Ni Ruler. Nakita mo ba yun? Sabi ni Kyrie, dito dadaan to Oo. Nakapwesto nung nakita niya. Sabi niya, apunte, fuego, pa! Fuego! Si Oheb din nakarian Tapos pumasok na lang bigla. And yung crit, hindi kinaya ni Oheb. 2 hits lang. Si Oheb. Ganun nakataba si Kyrie ngayon. And again, yung mechanical skills na pinapakita ng Onyx PH, it started when Delar engaged on the Barats. After nilang patayin si Wise, kasi nakalabas siya sa Detones Welcome, and after nun, tuloy-tuloy lang yung laro ng Onyx PH. Attention ng Blacklist International nasa may gitna habang si Hatred ay nandun sa may likod. Delarski naipit sa may gitna. Further air strike, ginamit. One more hit. And nagkaroon na naman ng dura action coming out from Wise. Marky and Baloyski, they're trying to control this. Pero mukhang wala atang plano ang Onyx PH na lumaban. But might have spoke too soon. As nandito na si Kyrie sa may area, sinusubukan niya talaga kunin dito yung kanyang buff. Pero si Haji dito ay sinapak-sapak ni Hatred. At feathered airstrike, Hatred! Oh my goodness! Pero si Edward nandun naman sa harapan ng members ng Onyx PH. And dito nagkakaroon ng importansya yung trabaho ng bawat isa Kumbaga si Edward, naiwan siya doon para kontrolin yung members ng Onyx PH na hindi nila makuha yung area doon banda sa may Lord.
Alam mo, ginagawa lang ng Onyx talaga dito is parang gamitin nyo yung skills nyo sa amin. Balak nyo mag-lord, di ba? Balak mag-lord ng Blacklist International. Pero na-cancel. Ngayon, nag-respond na naman si Delar. May isang set na naman ng Dragon Form. Hindi na naman sila makapag-lord. And all the while, nagpa-farm lang si Kyrie. Blacklist, talaga nakakahanap sila ng way to actually turn things around and to find that small mistake na pwede nilang i-punish. At Blacklist, yun talaga yung kanilang specialty, while Onyx PH, sabihin na lang natin na mas nagiging patient sila as compared doon sa game number 1 performance. Pero meron pa ring mga butas na nakikita yung Blacklist na napapalaki nila. Oh, but then again, the difference in game 1 and game 2 is that Onyx PH, sila yung late game this time around. So Blacklist, kailangan nila namang magmadali. And as the pace of the game goes on, alam natin na Onyx, lalamang at lalamang sila. The stats, they do reflect right now the current standing of the game. Kasi kanina, lamang si Blacklist pero si Onyx yung nakakakontrol ng mapa. Now, the gold lead is in favor of Onyx. And may kita mo dito na Blacklist International just trying to chip down yung buhay ng Onyx. Ganun nila gusto simulan. Yung kanilang laban, pero Haji dito. Marky, wala na siyang ultimate noong mga panahon na yon. If nag-go down yung Blacklist International, for sure mapapagamit siya ng kanyang flicker. Pero with Onyx PH getting a hold of that certain area sa may mapa, nandun sa may pinakalikod, Wise, tinatry nila i-control. Pero si Kyrie ay niyayakap ni Edward. Oh my goodness! Wise! Predator strike! Taking down Kyrie! Makukuha ni Vinasin Lord dito and Marky goes down in the process. Baloyski, maybe siya na ang next. Pwede yun, pero si Hatred doon, lumaban na. Umariba na, and Hatred could not get the kill. Yung farsa pa rin ni Haji, yung nagiging pinakamalaking balakid para sa side ng Onyx. Grabe, rektahin na ata sila ng Blacklist. Remember, nasa kanila din yung Lord. Oh my Venus! That set on Kyrie killed the YSS and allowed Blacklist International to fight against Onyx PH 5v4. Hatred siya na lang mag-isa. Hold baptism! Hatred dito. Binigay ang kanyang buhay at ayaw pa nila ipatapos ito. Kyrie, medyo napalapit ng onte, but Blacklist International, they weren't really ready to get that kill on Kyrie. Right now, yung Lord, nagmamarcha dito sa may baba, ay nakikita mo naman unti-unti nang lumalapit. Pinakita na yung muka ng Blacklist International members and they're getting ready for their winning moment. Mapipigilan ba to ng side ng Onyx PH? Baloyski dito. Prepared air strike. Napakadaming skill na ginamit sa kanya. Actually, that was the circling eagle. Pero alam mo, Midnight, kinukulang talaga yung Onyx PH dun sa mga late na mga fights na nagaganap. Nakawakan na naman ng Blacklist yung team pa niya. Predator strike by the Farsa para mag-zone yung dalawang marksman. Delar, mukhang mamamatay pa yung Dragon dito. And Mountain Shower ginamit yung YSS pero Blacklist International, they're still perfectly healthy. Onyx, can they stop this? That is the question right now. Nibiru's Passion. Edward, pero Nibiru's Passion natanggal. Yung kalahati ng buhay nila, Marky, tutumba ba? And Kyrie goes down. Oheb gets the kill. Malefic Roar is picked up. At si Hatred sinusubukan tumakas. Wise and the others, nandito sila sa may gilid. And Marky dito using interference para kahit papano ay makakuha ng kill. Oh my Venus, Holy Baptism, hindi tatama. And Oheb really just wants to get the kill. That's it. Predator strike. That's it. Death from above. Make that a 2-0 para sa side ng Blacklist. Nag-iinit, naglalagablab, dalawang win na lang at sila na ang M3 World Champions. The Filipino Sniper sniping